gayon din po, ang malikhaing kamay, si Ana Marie M. Lucas. Andito din po ang supervisor ng 5R Entrepreneurial Venture Development Cooperative, si Ms. Rizel Grace D. Lanchon. At andito din po ang owner ng Collins Homemade Peanut Butter, si Ms. Mika Shem Peñarroyo. Ang Binwa President po, Sir Santos J. Lawi. Ang President po ng KKM Masiga Chapter, Ma'am Lolita M. Natal. At gaya po ni Tita Karen, andito din po ang Iba to All Recycle. Sinama po ni Ma'am Miraflor Lambot ang kaniyang daughters para po tulungan siya sa ating pong workshop. Si Missy Ashley K. at Nick Era Lambot. Ayan, welcome po. Gayun din po ang owner ng Marbello Enterprises, Sir Elmer Marbello. Ang admin po ng Marinducalan, si Christian Joseph Muhi, na nag-message pa kung pwede daw siyang open. Though meron na po kasi silang website. So, ayun, additional knowledge. And talaga namang education po ay continuous, hindi natigil. Ano po? Dito din po ang Vice Chairman ng Balita, si Ms. Donna B. Francisco. Ang SSF Coordinator po natin, Ma'am Jennifer L. Napos po. Good morning po. At ang owner po ng Leia's Special Raro Cookies, Sir Alan P. Regio. From Buena Vista po natin, Ma'am Marjorie Valencia. Good morning po. At sa Dolphin po, si Ma'am Marife Manito. Nakita ko siya kanina, ma'am. Wala lang dito. Sa BAFA po, ang General Manager at ang isa po sa kanyang representative, Tita Karen Sase, and Yana May Sorosa. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At andito na din po pala si Miss Bianca Aliana Zamora. Kasama po natin si Ma'am sa Facebook. Isa po siya sa ating speaker ngayong umaga. Ayan, nag-open si Ma'am. Hello po. Kaway-kaway. Hi Ma'am, good morning po. At syempre po ang ating pong resource speaker sa araw na ito. Ayan, hindi ko na po papatagalin. Introduce ko po muna na maiksi lang po. Ang ating pong speaker ngayong araw ay siya po ang Provincial Information Center Officer ng Philippine Information Agency Marinduque. Kung po kayo ay nakasubaybay palagi sa Marinduque News Network, kilala niyo na po siya. Sir, good morning po at salamat po sa aming paanyaya. Sa inyo na po ang floor, Ms. Romeo A. Mataak Jr. Maraming salamat, Cheryl. Magandang umaga po sa lahat. And a special morning to my dear friend, Provincial Director Rodiel Macatol. Congratulations naman kay PD dahil na full-fledged na siyang PD ng DTI Marinduque. So, I am seeing some familiar faces mula pa sa San Isidro, si Tito Elmer, and some participants today. Alright, so ako po ay naatasan na medyo malikot po ako pag nagtitraining, pag nagkakandak ng seminar, dahil gusto ko pong lahat ay nakikinig, and at the end of the day, lahat ay magkakaroon ng sapat na impormasyon towards the end of this program, on this seminar. Okay, sige. Hassle yung mic. Alright, sige po. Muli po, magandang umaga po sa lahat. Alright, sige po. Ang tatalakayin po natin ngayon is about
Sabi kanina, Facebook Business Page Management or Creation. So, lahat po ba ay nagumagahan na? Yes po. Lahat ay nagumagahan na. Ano ang pakain po sa atin ng DTI ngayon? Approve ba? Approve. Approve. Ay, by the way, special shoutout po sa lahat ng mga kasama at kabahagi natin sa pamamagitan ng Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Pwede po kayong mag-thumbs up para ma-acknowledge po namin ang inyong presensya sa Zoom. Ilan ba ang participant natin sa Zoom? So, medyo madami-dami rin, plus 25 na live audience. Wow, live audience. Sige nga po muna, bago tayo magpatuloy, gusto ko po munang i-divide ang floor. Ito po ay para sa, ano ba talaga ang magandang alagaan sa bahay? Aso po ba o pusa? Aso. O baboy, joke lamang po. Ito daw ay babo at may pusa sa side dito. Ito po ay aso. Okay? So, tanungin natin muna yung team. Ano ba talaga ang magandang alagaan sa bahay? Aso o pusa? Ito po, pusa. Ito, aso. Sige. Sino mo Tita Elmar, ito na, bakit magandang alagaan ang pusa sa bahay? Kasi yung pusa, kukunti lang ang kinakain kaysa sa aso. Pamor ba kayo doon? Sige, sino pwede tumayo? Sino pwede tumayo? Sa aso po. Kasi po ang aso po ay kapahagit po ng tao sa bahay na kapag may tao, dapat po ang aso. Okay, so nakatulong. Yung pusa hindi nakakabatok, di ba? Okay. So mas magandang alagaan ng aso. Pabor ba kayo doon? Pabor ba kayo doon? Ha? Pero hindi naman pwedeng tuminaw ang aso. Hindi pwede kumilaw ang aso. So, naniniwala ko hindi nakakailaw ang aso. So, kayo po ito, ang mga ano pong masasabi niyo. Pabor, mas magandang alagaan ang aso ay sa pusa. Bakit? Nagiging katuwang. Nagiging katuwang sa pagbabantay ng bahay. Kaya ang pusa hindi nagiging katuwang sa pagbantay ng bahay. So, ibig sabihin, mas maganda talagang alagaan ng aso. Ano po masasabi niyo? Ako po talaga yung aso. May bumaliktad agad! Ano dyan, may bumaliktad agad! Pero yung pusa po sir, parang nakakatulong din po sa yung katulad ng mga hayop na daga. Okay. Na hindi naman nakakakain ng daga ang aso. Diba? So, maliit siya, pero merong tulong sa bahay, lalo-lalo na dun sa mga mamamaminsalang mga kagaya ng daga. Okay po ba? Which is, nag-agree po ba yung mga yung itong kabilang part? Kasi hindi nag-agree, bakit? Alright, so ibig lumalabas po talaga na mas maganda ang aso, alagaan. Kapag ba yung may mga alaga ng pusa? Hindi. Hindi. Okay, bakit ko po natanong? Dahil di po ba sa Facebook, kanya-kanya minsan ang pagpapalo. Di po ba merong panig kay ganito, lalo na po sa panahon ngayon. Politikang pinag-uusapan, merong kulay ganito, may kulay ganito. So, ang pinupuntos po natin ay ang platform na ito, kung gagamitin ng maayos, ay may magandang epekto. Sa panig ng aso, merong magandang maidudulot sa kanilang mga tahanan. At sa panig din ng pusa, may maganda rin ambag sa bawat tahanan. Ang Facebook po ay may malaking ambag din sa ating mga buhay sa ngayon, lalo-lalo na po sa ating mga negosyo. So, tulungan niyo po akong maturuan kayo. Maganda na ba ito nga?
maturuan po kayo na magamit natin ng maayos, ma-utilize natin ng maayos ang kahalagahan ng Facebook and other social media platforms. Ladies and gentlemen, this is my presentation for today, Facebook Business Page Management in response dun po sa panawagan ng DTI na turuan ang mga entrepreneurs, lalong-lalo na ang mga maliliit na entrepreneurs, ang mga micro, small, medium enterprises na i-digitalize mo ang negosyo. Sige po, next slide please. And ako po hindi magpapakilala. Gaya po lang pinakilala na kanina ni Miss Garniel. Opo. Ako po si Romeo Batak Jr. Sa Facebook po, ako ay kilala na DJ Yong. At sa bahay po, ang tawag sa akin ay JR dahil junior po ako. So, medyo familiar. Siguro yung iba po ay nakadaupang palit ko na ng personal at nakasama ko na po sa ilang mga pag-ipon. Ako po ang tumatayo ngayon na Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency. Ang mandato po, kukunin ko na rin ang pagkakataon. Ang mandato po ng aming kagawaran, ng aming tanggapan ay ipaalam sa ating po mga mamamayan ang kahalagahan ang mga ginagawa sa bishop programa ng ating pong gobyerno. So yan po ang aking pangunahing responsibility bilang inyong pong Provincial Information Center Officer. Kasabay po nito, bago po ako na appoint bilang PIO ng lalawigan, ako po ay siyang nagtayo at nagtatag noong pinagkukunan po ninyo ngayon ng informasyon, mga makatotohanan at mahalagang informasyon, yung Marinduque News Network. Familiar po ba kayo sa Marinduque News Network? So, hopefully, alright, sige po. Okay, so, alright. So, yun po ang background ng aking pong buhay, ano. So, love na love ko po ang mag-talk, ang magbigay ng ganitong symposium, lalo't higit po sa paggamit ng teknolohiya o yung tinatawag natin na social media. Sino-sino po dito sa grupo na nandito ngayon ang tanong ko po iba na, ang walang Facebook at hindi familiar sa Facebook? Dati nung unang-una, ang tanong, sino po ang may Facebook, di po ba? Dahil yung iba hindi pa familiar sa Facebook. Ngayon, lahat meron na pong Facebook. So sa ating pong sa ating pong virtual audience, pwede po kayong sumagot sino-sino po sa inyo yung wala pang Facebook. O sino yung hindi pa familiar sa Facebook. Sa panahon po ngayon, karamihan sa atin ay mayroon ng smartphone. Yan nakikita ko. Tingnan niyo po si nanay, oh. Di ba? Medyo may kulay na po ang buhok, pero astig po ang gamit na cellphone. Di po ba? Eh, paano pa po yung kagaya ni Tito Elmer, na yan ang laki ng kita niyan sa sa Marbello. Eh di mas maganda po ang cellphone niyan. Mas panalo, mas magagamit sa paggawa po o sa pag-utilize ng social media. Okay. So, next slide po, please. Yeah. So, ang agenda po natin sa meeting, by the way, pilit ilang oras po ba yung how many minutes yung nakaalam po sa akin? Hanggang ano po? Surprise! Okay na po. Nagulat po ako dun na hanggang hapon pala. But anyway.
So, ang objective po ng ating seminar ngayon, Sabayang Bigkas Ngani po, number one is the objective, of course, of the training. The agenda, are the following. One is the objective of the training, your expectation, and then, ano po yung social media, and how do you use it for business, as well as its importance. Ganyan din po, bakit ano na itong tinatawag na meta platforms? Bakit hindi Facebook? Bakit meta platforms? And lastly, yun pong how to create an official business page. Okay. Next slide, please. Ayun. Kakaano na. Ayun. So, magsabayang bigkas na lang po kita ha. O pwede namang tatawag na lang po ako ng isa. Medyo bata-bata. Naka-sunglass. Hindi pala, eyeglass pala. Ano yung magiging objective natin dito sa training na ito? Go ahead po. Encourage micro, small, and enterprises. Engage, utilize, and benefit the power of e-commerce and digital assets. Develop into more resilient and inclusive societies. Actually, nanggaling po yan sa pinadalang letter sa akin ni Titi. Inangkla ko lamang po yung magiging objective natin ngayon, and that is to encourage everyone and to engage or utilize the power of social media. So, Tito Elmer, ano po yung ina-expect mo na makuha mo pagkatapos sa buong araw na ilalaan mo dito sa ating gagawing seminar ngayong araw? Ang ano po na po, ay yung pong makapag-gawa at makapag-manage ng Facebook account. At ang pangalawa po ay paano ito itatagid na sa mga Very good. So, I love the keyword. The keyword is papaano creation of Facebook page, and then the other one is papaano isi-sync yung Facebook page na ginawa nila o paano i-utilize yon para maging kapaki-pakinabang dun sa negosyo o produkto na ino-offer nila. Meron pa po bang ibang gustong Sir, Christian? Ano po kayo na-expect mo? Expectation ko pa rin kung anong dapat i-post sa mga oras maganda mag-post sa mga pwede ko sa Facebook pa kung anong maraming Wow. I love the response of Christian. Pwede ba natin siyang bigyan ng wow clap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Okay? Sige. Thank you, Christian. The keyword is, kailan dapat mag-post? Ano ang mga dapat i-post? At ano yung mga applicable o dapat at nararapat na i-post sa social media? Meron pa po bang iba? Ikaw, Ana, ano ang expectation mo? Paano po namin magagamit yung page para mapalagay yung business namin? Para may pakilala sa mga tao sa social media. Yung power of information. Okay. So, papaano mapalalago ang negosyo na meron kayo gamit ang social media, particularly ang Facebook. So, sana po sa pagtatapos ng ating pong activity ngayon, o bago matapos ang activity natin ngayon, sana po yung mga expectation ninyo ay masagot natin at pipilitin po natin masagot at maituro, mailatag po sa inyo yung mga hinahangad po ninyo na makukuha ngayong araw. So maraming salamat po sa pagdalo. Hindi pa po tayo tapos. Nagsisimula ka lang po kita. Ganun sa online na Ayun. expectation. Ayun, sabi po sa online, mas makikilala ang aming produkto through advertising
at makahanap ng mas maraming customers. Sabi po ni Miss Helen Lairo. Thank you so much po, Miss Helen, for actively participating in our virtual presentation. True enough, ang dami po kasing services na offer ng Facebook o ng social media, pero hindi po na-utilize, hindi po nagagamit, at ngayon po, sa araw po na ito, matuturo ko po sa inyo yung ilan. Okay. So, towards the end of the training, participant is expected to create his own official Facebook business page. Yan po yung ating primary goal, particularly doon sa akin po gagawin na training. Nawala mo. Next slide. So, next slide po. Sabi po kanina, binanggit na kanina, na yung did you know that UNCTAD is being celebrated on April 25 to April 29? Ito po yung binanggit kanina ni Sir PD at saka po ni Cheryl. Yung UNCTAD po is the United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations focal point for trade and development and for interrelated issues in the areas of finance, technology, investment, and sustainable development. So, ibig sabihin, ito po'y in response, dahil ito po'y pangkalahatan, pangdaigdig na concern, matulungan, maturuan ang mga business owners. So, familiar po ba kayo sa word na social media? Familiar na po ano? Sobrang basic po nito muna kasi gusto ko po kayong bigyan ng overview. Bago po tayo pumunta mismo doon sa paggawa ng Facebook page. Alam ko po yung iba sa inyo, meron ng Facebook page, and I acknowledge and I really appreciate those who has already Facebook page. But the question is, na-utilize niyo po ba ito? Para masagot yung concern ni Miss Ann kanina, na gamitin ito para lumago pa ang inyong mga negosyo. Okay. So, familiar po kayo sa social media? Sino pong hindi familiar sa social media? Sino pong familiar sa social media? Lahat, halos. So, ano po bang social media? So, yung social media is an internet-based form of communication. So, ito po ay nag-enable sa mga tao to exchange ideas, information, and other forms of expression. Gamit na gamit po natin yan ngayon. Lalong-lalo na po, sabi ko nga kanina, sa panahon po ngayon na malapit na ang eleksyon. Tama po ba? Pero hanggang doon na lamang po ba yun? Yung ginagamit po nyo sa pag-post ng inyong mga events na pinuntahan, ng mga lugar na pinuntahan, at ng mga activities na ginawa ninyo sa inyong buhay. Saan yung pumapasok, saan yung dapat i-post? Mamaya malalaman po ninyo. Bakit natin ho ito pinag-uusapan? So yung tanong ko kanina, o yung gusto kong malaman, sabi nga ni PD kanina, base po doon sa datos ng DTI, ilang percent lamang po yung ni-utilize yung Facebook? Out of 900 plus po ito yung From 900 plus na registered business owners sa buong Marinduque, 367 lang po yung may 300 plus lamang po ang may Facebook page. Ngayon, gusto ko pong malaman, mga participants, taas po ng kamay, yung may mga Facebook pages na po sa inyong mga negosyo. May mga Facebook page po ha, Facebook page. Meron na po kayo. Meron na po ang Merbelio. Pero po, hindi lang namin. Oh, yun po yung mahalagang ano natin, question, yung concern kanina eh. Meron na, pero hindi na utilize. So
So, meron na po ang Marbelio. Sino po ang wala? Wala pang Facebook page. Yan. So, mapapakinabangan po natin itong training sa inyo po. Dito po sa part na ito, meron na kayong Facebook page. Kumusta naman po ang Facebook page ninyo, ma'am? Sa amin po, actually, yung members namin is from Metro Manila. Fiber po. So, yung interaction is within Metro Manila. Nahihirapan ka po din local. So, yung engagement din yung kailangan na po. Ang galing. Okay. Kayo po, ma'am? Wala pa pong Facebook page. Sir, kayo po? Meron na po. Hindi lamang na-utilize. Ma'am, kayo po? Wala pa. Kayo po, ma'am? Meron, ano pong Facebook page nyo? Nagagamit nyo po? Ilan na po ang inyong followers? 700 plus. So, tingnan mo natin yung importansya ng pagkakaroon ng Facebook page na ginagamit at engaging. Magkakaiba po yun. So, napaka-importante po ng social media, lalong-lalo na po ng Facebook, dahil nawawala yung aking connection. Or something. Next slide na lamang po, please. Dahil pwede niyo po itong gamitin sa pag-promote, pagbenta, at pagkuha pa ng mas maraming mga possible client or customer. Sabi ko po kanina, ano po yung social media? At ano-ano po yung mga platforms na nakapaloob sa social media? Magbigay nga po kayo ng isa, ma'am. Instagram. Number 1, nandun po yung Instagram. Ito po yung Instagram. I-identify po natin lahat ng mga logos ng social media na nakapaskil po sa harap. Ma'am, ikaw po, ano ang alam mo na social media dito? Telegram. Nasaan po yung Telegram? Ano po? Ito, Telegram. Familiar po ba ang lahat sa Telegram? Hindi. Hindi po ba? Medyo lumalalim na po tayo. Kasi kanina sabi nyo, lahat kami may Facebook. Pero Facebook lamang pala, ay ang dami po niyan. Paano natin yan i-utilize lahat? Pero wag po kayo mag-alala, dahil ang tututukan po natin ngayon ay Facebook page. Malalaman niyo po kung bakit mamaya. Pero gusto ko pong ma-identify muna ito natin lahat. Ito po, ano ito? Very good, mga millennials, alam ang Snapchat. So, para po itong messenger. Opo. So, sa mga medyo social, itong ginagamit sa Snapchat. Ito po, ano pong tawag dito? Po? TikTok? 40p? TikTok agad? Twitter? Walang ibon. Ito po ang Twitter. Yan. Yan po yung Twitter. Ito po, ano ito? Hindi uso. Yan. Sige po, mamaya natin i-identify ito. Ito po, ano ito? Pinterest. Pinterest. So, alam niyo yung Pinterest, more on pictures. Yan po nilalagay. Yan. Ito po, ano ito? Ayun, TikTok. Pati si ma'am, alam. Nag-TikTok mo kayo Pero nanonood daw siya sa TikTok. Okay. Ngayon po, mas nauusan ng TikTok ang Facebook. Mas marami po ang mga kababayan, ang mga lalo na mga millennials na gumagamit at nanunood ng mga videos sa TikTok. Ito po, ano ito? YouTube. Yan. Mga yung pinapanood kay Rapi Tulfo. Diyan sa YouTube.
Ito po ano ito? Ano wala? Nasaan na tayo? Yan. Ito po ano ito? Oh. Ano nga yan? Pusa. Pusa. Ano po? Robot na may ganun. Kalitanis. Yan. Yan po ay Reddit. Opo. Anong gawa niyan? So dyan po, karaniwan pinupost yung mga more on business po yan. Yan. Ito po, ano po ito? LinkedIn. Ano po itong link? Ano po yung LinkedIn? Anong tutulong naman po dyan? Parang mas modern na job street. Yun. Alam ni PD eh. Nag-apply pa ako doon. Gusto pa maging ano yun? So, dyan po pinopost yung mga curriculum vitae po ninyo, mga resume, dyan sa LinkedIn. So, kasi yung mga company po ngayon, yung mga HR, yung mga recruiter, dyan na po napunta. Kung yung hinahanap nila, matatagpuan po dun sa profile ninyo. Sobrang bilis na pong i-search. I guess almost, eto po ano ito? MySpace. Meron pa ba MySpace ngayon? Di ba? Parang Friendster, MySpace, Facebook. Parang ganyan po ang milestone yan. Yung T, hindi po natin na-identify. Sino pong gusto mag-guess? Dahil meron daw po sabi ni Miss Sheryl kanina, meron daw pong inihanda ang DTI na something. Yes. Meron bang Sino pong makaka-guess? second breakfast? Kung sino... Additional breakfast. Additional breakfast. Opo. Sino mo makaka-guess? Kakahula. Doon po sa T. Tumblr. Tumblr. Tinutukan eh. Tinutukan. Tumblr po yan. Yan, tama, Tumblr. So, meron kang get some flaps from Miss Sheryl. Tumblr po yan. So, mostly, na-identify na po natin itong iba't ibang mga social media platforms na ito. Meron pa po iba, ang dami pa po niyan. Yan lamang po yung karaniwan natin nakikita. So, that said, ang gagamitin po out of this so many platforms na meron po sa social media, ang atin pong tututukan ng pansin ay ito pong Facebook. Yan. Pero bago yan, bibigyan ko po muna kayo ng overview about Facebook. Ito po, yung Facebook po was launched on February 4, 2004 ni Mark Zuckerberg. Pero noong October 28, 2021, recently lamang po, last year. May gusto po ba kayong ibahagi sa amin, sir? Ma'am? Pwede niyo pong i-share para maintindihan po ng lahat. May gusto po ba kayong i-share? Okay lang. So, ang pinag-uusapan po natin, dati po di ba familiar tayo, Facebook. Pero noong October 28 po, 2021, last year, pinalitan na po ng pangalan. Yung kanila pong kumpanya, yung mother company po nila, ang tawag na po dyan ay Meta. So nag-rebrand po sila, kaya mapapansin niyo po, eto na po yung logo na ginagamit ng Facebook. Ito po, ito. Diyan na po ang pinaka-mother company ng Facebook. Ibig sabihin, ang Facebook po ay isa lamang services ng Meta Company. Ang other services po na nabili at na-acquire ng Meta, namamayagpag po ang Meta ngayon. Na-acquire na rin po nila ang ito po, sa kanila po ang Messenger. Na-acquire at nabili na po nila ang Instagram. Gayon din po ang WeChat. At
Ano ito? Ano pala ito? WhatsApp pala ito. WhatsApp, sorry. WhatsApp. At ito may isa, nakalimutan ko yung pangalan. So, baka magulat po kayo kasi ang ginagamit na po ngayon, kahit yung mga kung saan ako nakasubscribe, halimbawa, magme-meta live sila. Hindi na po mag-Facebook live sila, magme-meta live sila. So, ito na po kasi ang mother company ng Facebook. Yan. Bakit po kailangan natin gamitin ay Facebook? Dahil base po sa Pulse Asia Survey, first in the ranking of the world's most active social media platforms. Pero nasabi ko nga po kanina, napalitan po yan ng TikTok. Apparently, limited lamang po ang mga services na ino-offer ng other platforms like TikTok. Kaya mas maganda pa rin pong gamitin when it comes to promoting your business ang Facebook. Bakit pa mahalagang gamitin? Dahil across the world, 2.91 billion ang monthly active users po ng Meta sa buong mundo. Imagine po yan. Gaano po yan karami sa Pilipinas? Alam niyo po ba? Na Sasalita yung mga nasa number 6 ang Pilipinas sa may pinaka-active user ng Meta sa buong mundo. At mayroon pong ilan? 83.9 million. Imagine po ninyo yan. Kung may-utilize po ninyo ang social media, specifically ang Facebook, sa tamang paggamit, ang laki po ng potential ninyo na mag-boom ang inyong mga negosyo at makilala lamang hindi po sa probinsya na inyong kinalulugaran, bagkus ay sa buong mundo. India po yung may pinakamarami. At mapapansin niyo po, across yung mga mayayabang yung mga bilyonaryo na kasama sa 10 richest person in the world, sila po yung may-ari ng social media, ng communications and technology. Yan. So, pag po pala may nagalaw dun sa nag-deactivate ko itong ating control. So, nakikita niyo na po yung kahalagahan ng Facebook. And how many individual uses social media or Facebook via smartphone? Meron pa po ba ditong gumagamit ng keypad ngayon? tayo po. Ikaw, si ma'am. Keypad. Ilan na po yun? Pero maliban po kay nanay. Okay, kay ma'am. Karamihan po sa inyo, smartphone na po at mayroong application. Kabilang po kayo dun sa sinasabi na 98.5%. Ito po sa Pilipinas, ha? Audience, age 18 plus. Ay ina-access ang Facebook o ang social media platform using your smartphone. Nakakaalis po ba kayo ng bahay na hindi dala-dala ang inyong mga cellphone? Hindi po ba ang hirap na? Sa totoo po, hindi na po ako nanonood ng balita sa TV. Sa cellphone na lamang po ako nanonood, either in Facebook or via YouTube. Tingnan niyo po yung impact na ginawa ng social media, ng technology,
technology sa atin as compared before. Balik na po tayo. Ilang taon lamang ang nakararaan na yung buhay natin ay umiikot miski walang cellphone, miski walang Facebook. Sabi po kanina, kailan tinayo? 2004 ni Mark Zuckerberg. Ilang taon lamang po ang nakakalipas. At siya po ay isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Pwede po ba maging kagaya tayo eventually ni Zuckerberg, ni Mark Zuckerberg? Pwede po. Sabi nga po ni Governor, ginawa masamang mga anak. So, why not? Just utilizing it properly. Yung mga meron po mga platforms na applicable po kayo. And luckily, yun pong mga platform na yan, free. Can you imagine that po? Available na po sa inyo, nandyan na po sa naka-install sa inyo yung mga application, ba't hindi po natin i-utilize ng maayos? Eh, teka muna, mas mahalaga kasi yung chisme, Marites, ano ang latest, parang mas yun ang pinapahalagahan eh. Uy, si ganito, may issue, si Kwan pala, parang alam niyo mo ba yung latest ngayon? Mga taga-buwak. So, mga taga-buwak. So, alam na mga taga-buwak po mga taga-buwak? Ang mga taga-Santa Cruz. Santa Cruz, Torrijos. Oh, isa. Sa Buena Vista, thank you. Gasan. And of course, Mugpog. The good thing is, lahat po ay well represented at kayo po ay pwedeng maging eventually magturo sa kanila. Okay. So, wag po sana yung Facebook ginagamit lamang natin sa naghihintay tayo ng screenshot pa. No? So, naghihintay pa tayo ng latest kay Marites. Gamitin po natin ito. I-utilize po natin ito dahil mamaya, pag naging active po kayo, meron akong income reveal sa Facebook. Yun po ipapakita ko lamang doon sa magiging active na individual ngayon. Papakita ko po magkano yung last income namin sa Facebook. Hindi pa po namin, iba pa po yung services na ino-offer namin na ginagamit namin yung Facebook. Iba pa po yung income na nakukuha namin because of monetization sa Facebook. Can you imagine that? Sabi nga po sana all doon sa iba, meron pong, papakita ko po sa inyo, o sa ilan sa inyo, doon sa magiging active, yung aming pong income last month. Iba pa po yun doon sa mga services, na ino-offer po namin gamit ang Facebook. Can you imagine that? Sa Facebook alone, pwede po pala kayong mag-income pa. Familiar po ba kayo doon? Di po ba pag nanonood kayo ng video, may bigla na lamang lalabas na ads? Napansin niyo po yun? Sa YouTube, ganun din po. So, ang tawag po doon ay monetization. Pero, ibang aspeto na po yun, hindi ko na po yun papahapyawan dahil ang mahalaga po ngayon, makapag-create po tayo ng Facebook. May tanong po ba yung ating mga yung mga virtual audience po natin sa Zoom? Nawala, ayaw na naman. Sige po, sa una nga po, please. Okay. So ngayon, since taas nga po ng kamay yung wala pang Facebook page, taas, para alam ko po ilan. Dito, yung mismong nandito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So the rest, meron po. Sa participant natin, mga participants natin sa virtual, pwede niyo po i-comment kung kayo po ay meron na o wala pang Facebook page. Okay. So,
Sige po. Yaman din po at nalaman ninyo na yung kahalagahan ng Facebook. Naibigay ko na po sa inyo yung importance ng pagkakaroon ng Facebook page, official Facebook page. Ngayon naman po, atin pong tutunguhin yung paggawa ng Facebook page. Luckily, yung mga meron na, good for you. Pero yung mga wala pa, hayaan nyo pong i-walk through po sila, step by step, para naman po maging effective ito pong ating training para dun sa mga wala pa. Pero again, bago po yan, gusto ko munang ipakilala rin po sa inyo, ano ba yung Facebook profile? Ano ba yung Facebook page? Ano ba yung Facebook group? Ang dami po pala, ano? May 3 po palang ino-offer yung Facebook na pwedeng gamitin. Alin po ba doon yung epektibo sa business? Is it group or is it a page? Again, i-divide po natin ang house. Ito po. Familiar po ba kayo muna sa Facebook page, sa Facebook group, at sa Facebook profile? Alright, so medyo hindi pa rin po familiar, kaya makinig po kayo. Ang karaniwan po, pretty sure, na ginagamit po ninyo, na meron kayo ngayon, ay yung Facebook profile. Ito po yan. Ano-ano po ang pagkakaiba ng Facebook profile, Facebook page, and Facebook group? Ito po yan. Ang Facebook profile po, yan, buksan niyo po yung mga Facebook niyo kung may data kayo. At kung wala po kayong data, mayaman ng DTI, meron po silang free Wi-Fi. Kakonect na lang po. Pwede daw po kumonek sa... PLDT Home 1B75. Sige po. Yan. So ito po yung ating Wi-Fi ni PLDT Home 1B70-5D. Doon po kayo kukonect. Ang password po ay PLDT Home. Maliliit po lahat. Wala pong space. Kita mo nga yan, napaka-generous naman talaga ng DTI. Palapaka naman natin ng DTI. So, ang dami natin, hopefully, mabilis ko yung pag-connect. Hopefully, mabilis. Ano? So, may iba-iba pa po palang mga services ang Facebook. Meron tayong profile. Open niyo po yung mga Facebook ninyo, Facebook application ninyo para dire-diretso na po tayo sa pag-create ng Facebook page. Yung profile po, malamang sa malamang, yan po yung mayroon kayo ngayon. Sa Facebook profile po, kung saan, yan po ay lugar on Facebook where you can share information about yourself. Diyan po kayo nag-aaral. Ano ba naman ang kapitbahay ko ay nagpausok na naman at may sinampay pa. Hindi po baga. Oh, diyan po kayo nag-alagay ng thanks God. I received this blessing. Uy, may natanggap akong regalo. Salamat kay ganito, kay ganyan. Ito ba? Diyan sa Facebook profile niyo po ginagawa. Okay. Ano pa po mga karaniwan yung ina-post? Oh, halimbawa, umattend kayo ngayon, di po ba? Sa post niya, syempre, para naman i-like, di kumare, di kumpare, di po ba? Para naman medyo happy-happy. So, yan po yung Facebook profile. Mga abangers ng mga ina-share. Oh, nakikipag lalong-lalo na kapag may sa relasyon, naku, gamit na gamit po ang Facebook. Yan. It is also a place where you can post your interest. Of course, your photos. Diba? Dapat maganda. May OOTD. Kung anong suot mo ngayon,
post agad sa Facebook para madaming mag-likes. Okay. So, and also, it is a place where you can post videos and pwede nyo ilagay dyan saan kayo graduate, saan kayo nakatira, nasaan kayo ngayon. So, yan po yung meron kayong marahil sa inyong mga application ngayon. Facebook profile. Ang tawag po dyan, Facebook profile. Nalulungkot lamang po ako, which okay lang naman po yun, na yung Facebook profile, yun din po yung ginagamit natin minsan para magbenta. Kasi minsan hindi pa rin po kasi natin alam yung kahalagahan ng Facebook page. Okay. Pero ano naman ang kahalagahan at pagkakaiba ng Facebook page sa Facebook group? Ayan. Ang liit naman ang sulat pala nito. A group is a place to communicate about shared interest with certain people. Kaya nga po, group lamang siya. Limited lamang po siya sa halimbawa, yung group na yun ay about, ito mga specific sa Marinduque, about halimbawa, proud to be Marinduqueño. Limited lamang po siya. Doon sa, ang mga mag-join lamang perhaps doon, ang mga member lamang noon perhaps, ay mga Marinduqueño. Ang magkakaroon lamang ng interest na mag-join doon sa Facebook group na ginawa ninyo, ayun lamang may interest doon sa grupo na yun. Halimbawa, mga nag-aalaga ng pusa, anything about pets. So, sila lamang po yung posibleng maging miyembro ng group na yon. Lahat ng mga nag-aalaga ng aso. So, sila lamang po yung posibleng mag-join doon sa group na yon. So, limited lamang po ang potential na makilala kung halimbawa ang inyong ino-offer ay halimbawa kay Tito Elmer, ang kanyang negosyo ay yung mga kokoong. So, posible na dun sa group yon, halimbawa mag-search sila about bagoong, lalabas yung kanila, pero sino-sino lang yung nakakakilala sa kokoong. Ang liit, sobrang liit lamang po. So, pero yun po ang group. Yun po ang pagkakaiba nun sa page. Which is, sabi dito, a page is a place on Facebook where artists, public figures, mga politiko, artists, mga artista, mga sinusundan niyo po dyan ng mga K-pop, ano ba, yung mga merong mga nagbablog, merong mga Facebook page, news, yan. And other businesses. Nandyan po, may mga page po sila. And as well as mga government agencies, may mga Facebook page din po. Kasi sa Facebook page po, anyone can enter. Kasi yan po ay public. Wala pong Facebook page na private, na pwede niyong iset as private. Kasi automatic po, ang settings ng Facebook page ay naka-public. So, ibig sabihin, pag nag-post po kayo doon, at yan po'y sinerch sa search engine box ng Facebook, anyone can see. Anyone can locate your post. Kasi po yan po ay public as compared sa group na pwede nyo pong iset as only members can view. So, hindi mo mag-view yun kung hindi miyembro. So, paano naman kapag kayo nandun sa grupo na yun? Tapos nagbibenta kayo doon o nag-post kayo ng produkto ninyo. Nakakakita lang nun yung mga miyembro lamang po nun. Sayang naman. Pero again, pwede nyo pa rin magamit para magbenta ng inyong mga businesses o ng inyong mga produkto o ng inyong mga services. Pag profile naman, para namang ang pangit makita
na doon sa profile ninyo, naglalagay kayo doon ng business ninyo, nagbebenta kayo doon, tapos at the end of the day, ipapopost na, "Hoy, ganito si ganyan, ganyan bla bla bla." Di ba? Parang yung mga personal things ninyo, naka-attach, nakasasawi ka natin ay nakasambog, nakahalo, doon sa inyo yung mga business. Pag-uusapan pa kayo, "Ay, si ganito pala ganyan." Na? Bla bla bla, lalo na kapag may mga concern. Kaya minsan yung iba nakalat, nagtatago sa mga utang-utang. "Uy, si ganito, si ganyan, pumarkon sa ganare. Hindi pa nagabayad ng utang sa akin, pero nakakaparkon sa gaon." Ay, ko. Di ba? Nakakabisita sa mga ganun, nakakakain ng masarap na pagkain, pero hindi pa nagabayad ng utang. Di po baga? So, nasasambog na halo yung inyo supposed to be corporate image or branding doon sa inyong mga personal interest. Kaya maganda po talagang gamitin at maganda po natin i-utilize ay ang page. That's why yung mga wala pa pong Facebook page sa inyong mga businesses, gagawa po tayo ngayon. So, yung mga meron na po, i-review po natin ulit. Okay, para medyo maging advanced po tayo para sa ating workshop. Yung mga meron na, total meron naman po kayo ngayon, i-check nyo po yung inyo pong mga Facebook pages. Kung maganda po ba, nalagay nyo po ba dyan yung details ng inyong kumpanya? May cover page o cover photos po ba yan? And may profile photos po ba yan? So, i-check nyo po yan sa mga may Facebook page niya. And kung wala pa po, gawin nyo po. Ayusin nyo po yung mga Facebook ninyo para ilalatag po natin mamaya. Para naman po dun sa mga wala pa, ito po yung aking gagawin. Anyway, ito po pala yung aking Facebook profile, Romeo Matac Jr. Ito naman po yung Sabalar. Yung Sabalar yung ginamit ko. Maganda po kasi yung branding din nila. Ito po yung pagkakain. Parang pare-pares lang po. Ito naman po yung sa grupo ng Marinduque News Community. So, sorry, medyo maliit lamang po, pero makikita niyo po yung pagkakaiba dyan. Etong Facebook profile, ang pwede lamang po dito hanggang 5,000 friends. Okay. So, very limited kung kayo po ay may mga negosyo at yung gusto niyo po at meron po kayong pangarap na yung negosyo ninyo balang araw ay lumaki. Ito naman po yung Facebook, ito po yung Facebook page. Basta mag-follow, mag-likes, kahit hindi nga po mag-follow, pwede pong mag-view ng lahat kasi po ito'y public domain. Ito naman pong community, itong group. Again, ang tawag po doon sa mga bumubuo dyan, PM Pro members. So, very limited. Kung nilagyan ng administrator ng Facebook group, yung settings na walang makaka-join, not unless i-accept nila, hindi po kayo makapasok doon at hindi niyo po makikita yung mga pinopost o yung mga pinapublish sa loob ng Facebook group. Okay. So, sa mga wala pa pong Facebook page, sa mga nasa virtual, yung mga wala pa po, ito po yung ating gagawin. Anyway, bago po tayo magdiretso dito sa workshop proper natin, may ilang oras pa po. Hanggang mamaya pang hapon talaga. Sige po. So, hanggang mamaya hapon pa po pala tayo. May tanong po ba kayo? I will just open the floor if you have some question before we proceed sa actual workshop sa paggawa po ng Facebook page. Any question? Wala pong tamang o wala pong maling tanong. I-utilize nyo na po na nandito po ako. May tanong po ba kayo? May gusto po ba kayong malaman pa? Sir, kung meron lang dati, pwedeng gumawa ulit ng panibago. Bakit po gagawa pa ng panibago kung meron naman na? Kasi sayang po kasi pag meron na kayo, tapos meron na kayong followers or likers doon, sayang naman po yung mga na-establish nyo na or na-build nyo ng audience.
Sir, kasi ganito eh. Ang gumawa ng Facebook page namin, yung po nag-seminar, nagbigay po ng seminar yung DICT, na sila yung may mga estudyante na gumawa, ginamit yung aming negosyo as their parang practice dun sa ano. So, ginawan kami ng Facebook page, Instagram, lahat ng platform. Pwede pong mahingi sa kanila yung access. So, ang tanong ko po doon ay, na-turn over po ba sa inyo yung access ng page na yon? Actually, kami ang bumili ng platform eh. Nagbayad kami ng 2,000 para na-connectin ng yung bibilin mo sa DICT, yung mismong yung access for 1 year. Tapos bibili ka. Actually, mostly po, taga-DTI po yung website. Website. Pero doon mo rin ma-access lahat yung Facebook page, Instagram, Twitter, na ginawa ng estudyante, kaso hindi naman kumpleto nung pinasa sa amin yung mga Pero meron talaga nakapasok dun sa loob. Pero nagagamit niyo po ngayon? Na-access niyo po yung Na-access, kaso ay hindi ko ginagawa. Siguro, ang ginagawa ko ngayon, mas maganda siguro, mag-upisa ulit ako ng panibago kasi alam ko kung paano gawin. Ganito po, kung meron na pong mga subscribe, hindi po natin yung actual Baka yun yung nasabi niyo. Sir, ito po ba yung Marvel Enterprises? Opo po ba? Opo. Sir, sayang ito. If I will give an advice. Sayang po ito kung hindi ninyo ito i-utilize at mag-create po kayo ng panibagong Facebook page, magsisimula na naman po kayo. Na-establish na po kayo ng audience dito, ng followers. Kailangan po lamang itong i-reactivate para maging engaging. Kung meron po kayong access, ha? So, yun po yung gagawin na lang natin mamaya. Sayang po kasi, mahirap po makakuha ng ganitong followers agad-agad. Hindi po mabilis. Kaya kung meron na po kayong mga Facebook pages na hinahawakan, tingnan nyo po ngayon, i-assess nyo po kung gaano na po karami ang audience na meron kayo. Yan. Ano po yung sinasabi mo sa inyo? Go ahead. Baka kasi hindi ba yung sinasabi niyo sila parang website yata. Kaya may bayo. Alright. So, yung website po naman, ibang topic yun. Kaya may bayad po siguro yung sa DICT. Pero yung po binabayad doon is yung pagkuha ng domain. So, may bayad po talaga yun. Kaya, mag-aalat po kayo ng certain amount para makapag-establish ng website. Pero, another story po yan. Maganda rin yung topic yan. Pag-usapan po natin yung sa susunod. Okay. Ngayon, i-create na po tayo ng Facebook. May tanong pa po ba? Maganda po yung puntos ni Sir Elmer kanina. May tanong pa po ba kayo? Ano po yung mga concern ninyo ngayon sa mga may Facebook page na? Ano po yung mga nagiging struggle ninyo? May ano po yung mga naging struggle? Sino pa po yung mga may Facebook page? Pagpo-post. Okay. Bintatay, Sitio, Sihulan, Sewers Organization. So, hindi, ang concern naman ay paano magpo-post. So, may access po ba kayo dito? Okay, apparently po wala kayong access. So, yun, yung access, yung loob, kailangan po meron, dapat admin po kayo or editor or moderator. So, tatanong po natin sino pong gumawa niyan. And then, kailangan natin makuha yung gumawa ng Facebook page kasi siya po ang admin niyan. DTI Mugpog. So, halimbawa, ganun baka pwede i-turn over sa kanila yung access o mabigyan sila ng access. Hindi man turn over, pero at least give them an access for them to be able to access yung loob po ng Facebook page.
Ngayon, ang tanong ko naman po, dun sa mga wala pong Facebook page, bakit hindi po kayo gumawa ng Facebook page sa mga nakalipas na mga buwan at mga araw? Alam ko saan? May Facebook page na po kayo. Ano? Yung dito po, bakit po wala kayong Facebook page? Hindi po ba kayo saan? Kaya, bakit po wala kayong Facebook? Gusto po namin malaman, gusto po i-share. Oo. Kasi sir, before, Parang ano, matatanda kasi sir before yung totoo naman kasi matatanda. Kasi bago pa lang ako sa mga seniors na yung nag-manage dati ng balita. So hindi sila familiar sa Facebook and sa Facebook page. Kasi ngayon, bago pa lang ako yung mga 5 months pa lang ako sa cooperative. So baka ngayon, makapag-create kami ng Facebook page. Ito po, bakit wala pa po kayong Facebook page, ma'am? Dito po kayo para makita po tayo ng virtual audience. Ano pong pangalan at saka ng kumpanya, ng organization? SSR po ng municipality po ako. Sir, bali, yung kasabahan ko po ang gumawa ng account po. Pero profile po yung ginawa po yan, hindi po as in page ako. So, yun po. Kaya hindi po, yun lang po yung may utilize para po doon sa promotion po. Anong pangalan niya, ma'am? Profile? processing po. Ulit. Okay, so nakita na po natin yung mga reason kung bakit yung iba ay hindi pa nakakagawa ng Facebook page. Matanong ko po ulit, dun sa mga mayroon na sinasabing Facebook page, yan po ba talaga ginawa niyo yung Facebook page o Facebook profile ng inyong kumpanya? Kasi may mga nakikita po ako kagaya nung kay ma'am, gumawa po sila Facebook, ang pangalan po ay kanilang kumpanya organization, pero sa profile ginawa, hindi sa page. May ganun po ba tayong concern? Page po yan. Meron po kasi tumulong sa amin na grupo. Tapos pinadala niya sa akin. Hindi ko alam kung sa paano pa siya gagawin. Kaya dapat ay nandito kami ngayon. Alright, so maganda po yan. Tama po yan. So, okay. Nabubuhayan po ako bagay ganyan. So, okay. So, yaman po at yung iba ay meron ng Facebook page. Yung iba ay wala pa. Ay, yes, sir. Tama po. Hindi po kayo makakagawa ng Facebook profile nang walang Facebook, at hindi po kayo makakagawa ng Facebook page nang wala po kayong personal Facebook profile. Ang ginagawa lang po ng iba, which is hindi po yung tama, hindi po yung tamang practice, nagke-create sila ng profile na ang nakalagay ay name ng kanilang business. And then from then, sa yung kakabitan nila, ikakabit nila doon sa kanilang Facebook page. Dapat po kasi, kung ano yung profile ninyo para maging safe ang Facebook community sa lahat. Kasi kaya nga po yung profile. Dapat po ay personal profile at tamang pangalan ang gagamitin po ninyo sa inyong Facebook profile. Apparently, marami po tayo nakikita iba-ibang pangalan na ginagamit sa kanilang Facebook page, sa kanilang Facebook profile. Na pag tinignan po ninyo sa kabuuan, pag ako po ay isang social media marketer, na papangitan po ba ako
And that said, hindi po safe para sa akin yung Facebook. Kasi ginagamit siya ngayon, lalo na trolls. Which is supposed to be dapat yung Facebook. Dapat po isang lugar siya na identified ka para hindi ka gagawa ng bad, kaya para hindi ginagawa siya sa ibang mga aspeto. Kaya may proposal ang gobyerno na dapat kaya po ang Facebook ngayon nililinis. Kaya halimbawa natagpo kayo, gumagamit po kayo ng mga maling pangalan, pag may nag-report po sa inyo, pwede hihingin, pag marami po yung more than 100 yung nag-tag, ibablock po kayo, tas hindi na po kayo makakabukas ng inyong Facebook profile, and then hihingan po kayo, kagaya nitong aking Facebook profile, hihingan po kayo ng identification card, na meron pong nakalagay doon yung pangalan ninyo, and then yung Facebook na mismo yung maglalagay ng inyo pong pangalan doon sa inyong Facebook profile. Pag sa ibang usapan po kasi yung branding, kasi pag naman po sa branding, dapat naman talaga kilala po kayo. Dapat hindi po nagtatago. Dapat hindi ginagamit yung Facebook sa mga modus. Kaya pag nakita ko po ako, as a social media marketer, pag nakita ko po ang isang Facebook page na walang detalye about the company, the contact details of the company, plus factor na po yung may attached na website and email address, hindi ko po yun kino-consider as legitimate na website. At I never transact with them. Kasi para sa akin, yung Facebook page na yun ay bogus o hindi legitimo. And eventually, pwede akong manloko. That's why, ang dami po ngayon na naluloko sa social media because pag nakakita sila ng Facebook page at nakita nila yung gusto nilang produkto doon, ready na sila agad. E eventually, modus pala yun, bogus palang account yun, tayo rin po yung na-apektuhan. Pera din natin ang nawawala, ang nasasayang. Kaya this time, apart from the creation, bibigyan ko rin po kayo ng some tips para hindi po kayo maloko at para din po yung inyong mga gagawin na mga Facebook page ay sa mata ng inyong mga posibleng mga kliyente, legitimo at hindi pagdododahan. Okay. Kasi baka mamaya yung mga Facebook page na ginawa ninyo, kaduda-duda. Kasi wala namang mga ibang mga detalye. So, yun sa tanong po kanina, hindi po makakagawa ng Facebook page. Anong Facebook page kung wala po kayong Facebook profile? Ngayon, ano dapat ang profile na gagamitin nyo? Of course, yung inyo pong mga personal profile. Kasi sa loob naman po ng Facebook page, hindi naman po yun nakikita. Pero para maging safe ang community ng Facebook, yung Facebook profile na po ninyo, ang gamitin ninyo. Huwag na po kayong gumawa pa ng isa pa pong Facebook profile na ang pangalan naman ay yung inyo po mga business organization kasi another login na naman po yan. It will create another time. Eh, pwede nyo naman gamitin yung inyong mga Facebook profile, isang account, na hindi naman makikita sa loob ng Facebook page. Di po ba? So, ba't pa kayo mag-create ng another Facebook profile na ang business, na ang pangalan ay business name, na ang nakalagay po ay business name ninyo? Di po ba? Does it make sense pa? Like sa amin sa Marinduque News, kung ano po yung profile ng bawat isa na correspondent, ina-add lang po namin yun as editor or as admin. That's why, kapag sila po, ang kagandahan po nun, kapag yun po ang ginamit nyo, kapag may iba pong miyembro ang inyong organisasyon,
bawat post ng inyo pong admin, meron po, sila po ay responsible. Kasi alam po ninyo kung sino yung namali ng post. As compare, binigyan niyo po, ang pinagamit po ninyo ay yung Facebook profile na may business name po ninyo, ibinigay niyo po yung password doon sa isang mag-handle ng inyong Facebook page. Ngayon, hindi niyo na po alam kung sino doon yung nagkamali ng post. Pero kapag Facebook profile ninyo, personal Facebook profile po ninyo ang ginamit, kikita po ninyo agad doon, ang nag-post ay si Tito Elmer, mali yung kanyang na-post. So may responsibility po agad si Tito Elmer doon sa Facebook, doon sa post, sa Facebook page po ninyo. Nakita niyo po yung importansya. Medyo nasusundan pa po ba ninyo ako? Nakakasunod pa po ba? Medyo nagiging technical na po tayo no? Kaya para hindi po kami nagbibigay sa amin po, sa grupo namin, hindi po namin pinapagamit, though meron din po kami Facebook profile na ang pangalan ay, wala na pala, dinilit na po namin. Kasi, ano po pala kami ng Facebook. Kasi habang dumarami po ang inyong followers, subject na po kayo for scrutiny. Lalo pa po pag kayo ay umi-income na sa loob ng Facebook kapag may monetization na ang inyong Facebook page. Importante rin po yun. In preparation po yun kung gusto nyo pong lumawak pa ang inyong organisasyon and eventually ma-monetize yung inyong mga Facebook pages. So, importante yung mga ganong consideration. Ano-ano dapat yung mga ipopost na video, gaano kahaba, in preparation for monetization. Ako, iba pong mahaba-haba pa pong mga usapin na yun. Kasi dapat ngayon po, alam na ninyo yung mga ipopost ninyo para kung sakasakaling nag-i-aim kayo na yung inyong mga gagawing mga Facebook page na gaya ng sa amin, kumikita monthly, dapat po, tama sa ngayon pa lamang yung inyong mga ipopost na mga videos, gaano dapat kalalaki yung mga size ng inyong mga pictures na ipopost. Hindi lang dapat post ng post. Pati yung mga, ito pa nagiging problema, yung mga personal interest ninyo na popost ninyo sa Facebook page. Nagkakamali. Lalo na po ngayon, medyo ang hirap. Sa amin, very particular po kami. Di po ba may switching ngayon sa Facebook? Hindi mo alam, nag-comment ka pala using official page ninyo. Halimbawa, DTI. May mga editor kayo sa page. Nagbigay ka ng opinion about a certain candidate. Ang nagamit ninyo ay Facebook page. Naku, malaking usapin ho yun. Yan ho yung aking laging tinututukan sa Marinduque News kasi hindi pwedeng gamitin pang comment ang pangalan ng Marinduque News sa personal matter. Dinidelete po agad namin yun kasi pwede kaming masabihan kung ano man yung gusto nilang sabihin sa amin. Same with you. Di ba ni Sir yung may ako, may bagong kahit ng bag. Hindi ko sa by day. Pwede po yun. Pwede po. Okay, may concern po dito. Wow, social ni Mami, ni Tita. Nagmamaite. Palakpakan naman natin si Ma'am. Di ba? Gawin na gawin ng My Day. Alam niyo po ba, Ma'am? Recently ko lang yan na-discover. My Day na yan. And ang ganda pala gamitin ng My Day, Kasi doon mo makikita, ang dami pala nagkikismis sa inyong buhay. Nag-stop sa inyong buhay. Joke lang mo. Pero maganda po yun. Isa po yan, sabi po ay trigger point o trigger access para ma-curious, maging aware yung inyong possible kliyente na magtungo naman sa inyong Facebook. Maganda po yan, nagagamitin nyo rin yung My Day. Okay, so, marami palang ino-offer ng Facebook, na services.
pero hindi pa tayo nakakapag-create ng Facebook page. Okay? So sa mga wala pa, yes po. Gusto ko yung ganyan active ang audience. Multiple page, pero isa lang ang profile. Okay. So, ano pong magiging pangalan ng inyong bagong Facebook page na gagawin? Yan po ay dun sa business ninyo. Sa munisipyo. Ngayon, ang meron ay... okay. Okay. So, kung online sellers, siyempre iba pong Facebook. You can create multiple pages, Facebook pages, in one Facebook profile. Okay? Okay? Nasusundan pa po natin? Okay, so gawa na po tayo ng Facebook page. So, welcome to the second part of our activity, which is the actual workshop. So, ngayon, meron na po ba mga data? Yung mga wala pa po mga Facebook page, ha? Standby lang po yung mga may Facebook pages na ready po muna ninyo yan at may mga tanong po kayo mamaya, let me know. Sa wala pa pong Facebook page. So, punta po kayo sa yan. So, ating presentation po, please. Yan. Yan. So, punta po kayo sa facebook.com, sa browser po ninyo, sa browser, kung dito naman po sa meron po ako. Sige, sa'yo na po. Sige po, sige, screencast na lang pala. Ayan. Pwede pang lakihan po yan. Nakikita niyo po ba? Yung iba kasi may mga application na. So, kung sa application, kasi yan ay sa Chrome ginagawa, which is mas mabilis din naman. Sa Chrome. Sige po. Kaya lang dapat naka-login kayo sa Chrome, sa Facebook. Nakakasunod po ba? Pag sa app, ito. Sa app po muna tayo. Sa app po muna tayo, ma'am. Pwede mo natin gawin. Ayan. Sa app, punta po kayo sa home. Dyan po sa home. Home. Yan ito po. Yung mga wala pa po. Punta po kayo sa home. Yan. Dito po kayo sa home. Pwede sa subscribe kasi sila wala. Try po sa profile mo muna po. Profile. Yan. Profile. Yan. Okay. Nasusundan po ba ninyo? May mga wala pa? Punta po kayo sa profile ninyo. Profile icon. Ito po yun. Atin ba yan? Nani pa na ako. Sige. Patayin na natin. Ang pasamantala na po namin puputulin ang aming live feed. Panood na lang po kayo sa DTI. Thank you po for watching.